Paano kung ganito nga natin uumpisahan ang vlog na ito, mga bossing? Government, no, settles 91.6% of debt service for 2024. Ano po ibig sabihin nito, mga kababayan? Simpleng-simple ho, mga bossing. Ano po? Na ang ating Pangulo, mga boss, na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po mag-iiwan at walang planong mag-iwan nung mga iniuutang niya. No? Hindi po kagaya nung mga ibang mga nakaupo dati. Hindi po kagaya nung mga ibang dating mga presidente. Alam nyo na kung sino yung mga tinutukoy ko. Na sige, utang tayo. Sige, hiram ng pera. Sige, kuha ng pera. Bahala na ang susunod na mamamahala kung saan sila kukuha ng pambayad doon sa mga pinag-uutang natin. Ang importante, meron tayong nautang. Ganyan ho yung mga ibang administrasyon, mga kababayan eh. Pero ho, kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, nako, hindi ho bababa o hindi ho tatapusin, no? Hindi. Sandali, ano ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, matatapos ang kanyang termino na yung kanyang mga inutang po babayaran. Pero hindi naman po ibig sabihin nito, mga bossing, na yung kabuuan po ng utang ng Pilipinas ang binayaran ng Pangulo. Pero nakikita ko ho dyan, mga boss, na kung ganito po, consistent ang ating Pangulo sa pagbabayad po ng utang, malamang sa alamang ho, no? Kada taon na matatapos, mababayaran niya yung utang niya, yung utang ng Pilipinas, at pagkatapos, merong mga sobrang pera. Para naman ito doon sa ipambabayad kahit papaano po makabawas doon sa mga inutang ng mga dating Pangulo na walang ginawa kundi utang, hindi na nila iniisip kung saan kukunin at ipinapasan na po doon sa susunod na presidente. Basahin po natin to, mga bossing. Sabi, Manila, Philippines, the Marcos administration. Uy, mga DDS. Sakit niyan. Ayaw nyo ng mga ganyang balita. Ang gusto nyo, yung bumabagsak ang Pilipinas sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang gustong-gusto nyo no? Ayaw nyo ng mga ganito. Manila, Philippines, the Marcos administration increased its debt payment to 1.86 trillion as of end of October, settling more than 90% of its program obligation for the year. Mga kababayan, data from the Bureau of Treasury showed the government raised its debt payment by 25.7% from 1.48 trillion in the same period last year. Yan po ang magandang presidente, mga kababayan, nagbabayad ng utang po at hindi iniaasa sa susunod na gobyerno o susunod na manunungkulan. As of end October, the government had settled 91.6. Ibig sabihin, mga bossing, 8.4 na lang, no? Ang natitirang utang po doon sa inutang niya for 2024. As of end of October, the government had settled 91.6% of its total debt service for 2024, which is at a record of 2.03 trillion. This is divided into 77, 23 mixed in favor of domestic creditors. Ayan. Ituloy pa natin. As such, the government has returned 96.8% of the 1.26 trillion worth of principal to comply with the amortization kasama yung tubo nung inutang program from 2024. Paano yan? Paano matutuloy yung mga pangarap ng mga DDS na pabagsakin po si Bongbong Marcos na ating presidente? Paano po mangyayari yung mga pangarap po ng mga DDS na paalisin po o patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos kung patuloy po na nagpapakita ng magandang performance ang ating presidente? Ay naku, baka kahit kakamping hindi nyo maaya na sumama sa inyo diyan sa paedsa-edsa ninyo. Interest payments on the other hand grew by 23% to 638
500.68 billion from 519.11 billion in the January to October period last year. This is equivalent to 83.7% of the expected 763 billion spending earmarked for interest payment for 2024. Ayan, pati po yung portion nung pinakatubo ho kasama. Oh, yan ang magandang presidente kasi yung presidente ninyo utang, utang, utang. Eh paano po natin babayaran 'yan? Eh bahala na yung susunod na administrasyon diyan. Sila na ang bahala. At least meron tayong mga nauuto na mga DDS. O di ho ba? Tinulugan na lang ho 'yun. Mga kababayan. Wala na 'yun. Ano? Ang lakas nga ng loob nila. Naku, si Bongbong Marcos uutang na naman. Saan na naman kukuha ng pambayad ng Pilipinas, ganyan, etc. O ayan, bago matapos ang taon, patapos na din yung inutang ng Pangulo. Eh yung mga inutang ng dating Pangulong Duterte, may nabawas ba doon? O natenga lang at dumagdag sa utang ng mamamayang Pilipino? Tapos merong mga build na hindi naman po natapos pala. No? Merong mga pinapatayo, walang pinto, walang bintana, walang taco bits, walang inidoro. Tapos sasabihin, eh, napakadaming naipatay yung mga pabahay ng dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung pamumulitika at pamumulitika lang ang gagawin nyo para mapabagsak ang ating Pangulo, bumalabs mga boss, no? Napakalabo po dahil hindi kakagatin po ng mamamayang Pilipino yung inyong pamumulitika, lalong-lalo na kapag kaganito ho ang nakikita at nababalitaan po ng ating mga kababayan. Pagka lumagpas, nabayaran na yung kanyang mga inutang, no, sa taong 2024 or 2025 o doon sa mga susunod, eh yung mga kasobrahan, babawas naman doon sa mga inutang ng mga dating presidente na walang habas umutang, palyado naman pala yung naging pamumuno, mga bossing. Palyado naman pala yung mga perang inutang kung saan-saan lang pala napunta, mga bossing. Anyway, good news yan. Ano? Eto pa, bibigyan pa namin po kayo ng isa pang good news, mga kababayan. Dahil po magpapasko, nako, sa atin po lalo, sa ating mamamayang Pilipino, mga kababayan, napaka-importante po, no? Nakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Napaka-importante po, nakapiling natin yung mga anak, magulang, o asawa, at kabiyak, di ba?